Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Kasama ko si Luciano Poliquieni. Sa ngayon, magpahinga muna tayo sa mga pandaigdigang drama. Kung hindi gumising si Trump na masama ang timpla sa loob ng 10 minuto, babalik tayo sa pag-uusap tungkol sa Aprika. Isa sa mga paksang napabayaan sa balita ay dahil sa mga kaganapan sa gitnang silangan at digmaan sa Ukraine. Pero tuloy pa rin ang mga labanan. Balikan ninyo ang live na ginawa noon na nagbigay ng buod ng lahat ng mga digmaan. At kung paano, sa kabila ng lahat, dumarami ang mga digmaan. Sa Africa, laging may bagong digmaan at wala pang natatapos. At konektado rin ito sa mga nangyayari dahil ilan sa mga nagpupundo ay ang Saudi Arabia. Mayroong iba't ibang mga aktor na kilala natin ng mabuti, pati na rin sa mga kasalukuyang kaganapan sa gitnang silangan. Sino pa ba ang nararapat magsabi ng salamat Luciano at salamat sa pagbabalik mo? Laging masaya ang bumalik at masasabi ko ngayon lang mula nang simulan ko ang trabahong ito na medyo matagal na rin. Na ako ay nakatutok sa isang matatag na bahagi ng kontinente. Kaya sa loob ng maraming taon, nakatanggap ako ng mga insulto mula sa lahat. Dahil sa loob ng maraming taon, nakatanggap ako ng mga insulto mula sa mga eksperto sa silangang Europa. Di Europa orientale, degli esperti di Medio Oriente. Sinasabi nila na sa inyo laging may nangyayari, pero mas matatag na kayo ngayon kaysa ibang lugar. Hindi, nagbibiro lang ako. Ang pagiging matatag ay talagang relatibo. Hindi, ang simula na may halong biro para lang gawing magaan ng usapan. Dahil hindi aksidente ang petsa ng live na yon ay ika-15 ng Abril 2026 at ito ang ikatlong anibersaryo ng pagsiklab ng bigmaan sa Sudan. Para mailagay sa konteksto ang krisis, sapat nang sabihin agad na, ayon sa datos na ibinigay sa atin ng United Nations, sa kasalukuyan ang digmaan sa Sudan ang nagdulot ng pinakamalaking krisis makataon na aktibo ngayon sa buong mundo. Dahil kay Mirko, nagawa nating masubaybayan ang bigmaan halos mula pa noong ito'y sumiklab. Siyempre, gamit ang estilo ng programa, kaya ng live at ng channel. Kaya ang makikita ninyo ngayong gabi ay lahat nakabase sa datos kaya sa mga source na meron tayo. Oo, mga open source na kinonsulta namin. Gagawa ako ng buod para sa mga ngayon lang unang makarinig tungkol sa sigalot na ito. Ang digmaan sa Sudan na ayon sa estilo ko ay hindi ko tinatawag na digmaang sibil kundi digmaan ng dalawang general. Dahil naglalaban ang dalawang lalaking nakikita ninyo sa screen. Sa kaliwa ay si General Burhan Fatah al-Burhan na siyang pinuno ng sandatahang lakas ng Sudan at presidente rin ng Konseong Soberano ng Sudan. Orihinal na pansamantalang ahensya ito na dapat magdala sa bansa sa demokrasya at ngayon ay siya ng gobyerno ng Sudan. Ito ang kasalukuyang nakaupo sa Khartoum at muling nabawi ang Khartoum mga 1 taon nang nakalipas. Mula sa mga puwersa ng pangalawang tao, yung nakikita ninyo sa kanan na siya si General Mohamed Andan Dagalo. Tinatawag siyang Emmet, ibig sabihin maliit na Mohamed. Sila ay 2 tao na kasama ang kanilang inner circle ay lumika ng 2 paaralan ng pag-iisip, 2 magkaibang pananaw para sa kinabukasan ng Sudan. Sa isang banda si Al-Burhan na siya ang tinuturing na kampyon kung gusto natin ng elite ng Khartoum o mas tama ng isang partikular na bahagi ng elite ng Khartoum na nakaligtas sa pagbagsak ng rehime ni Omar al-Bashir noong 2011. At sa kabilang banda naman ay si General Emeti, pinuno ng Rapid Support Forces na isang grupong paramilitar na dating kaanib sa loob ng hukbong sandatahan ng Sudan. At kung kayo ay nakatutok sa mga usaping tungkol sa Africa, marahil ay mas kilala ninyo ito. Sa palayaw na ibinibigay sa grupong paramilitar na ito at sa maraming grupong paramilitar na aktibo sa Darfur. Mula dekada 80 hanggang simula ng 2000, ito ang pangalan ni Janja Wigden. Nag-research din ako. Dati ko nang nasabi sa live na ang Janja ay demonyo sa kabayo. Pero ayon sa bagong panangaliksik, ekspresyon pala ito sa Darfur na ibig sabihin ay mga bandido. Kaya, sa madaling sabi, ang grupong ito, ang RSF, ay nabuo bilang isang paramilitaryong grupo na nakabase sa etnisidad na responsable sa genocide sa Darfur, sa ilalim ng dating rehimen.
na sa isang paraan ay ginawang bahagi ng mga institusyon at pagkatapos ay naging parang isang estado sa loob ng estado. Hanggang sa sumapit ang ika-15 ng Abril 2023 matapos ang isang napakahirap na pagsasama na talagang nakatagdang mabigo at sa huli nabigo nga. Inilunsad nila ang kanilang mga tropa laban sa regular na hukbong sandatahan ng Sudan, sinakop ang Khartoum, sinubukang patayin si Al-Burhan at pagkatapos ay subukang pamunuan ang estado. Tulad ng nabanggit ko, hindi ito digmaan dahil sa kakulangan sa bahaging yon, kundi dahil ang sibilyan ang pangunahing biktima ng labanan hanggang ngayon. Totoo. Gaano kalaki ang epekto ng etniko o simpleng kapangyarihan lang ito sa pagitan ng dalawang puwersa? Para sa akin, higit sa etniko, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Mahalaga ang usaping etniko para maintindihan ng isang aspeto ng sigalot sa Sudan na may kinalaman sa Darfur na tatalakayin natin mamaya. Kung saan talaga ang mga grupong etniko, sabihin nating Arabo o may pagkakahawig sa Arabo, ang nagsimula ng sunod-sunod na etnikong paglilinis. Ang genocide sa Darfur ay hindi basta-basta ginagamit na salita. Ito ay opisyal na kinilala bilang genocide ng mga internasyonal na korte, kung gaano man kahalaga yon. Hindi maganda ang lagay ng internasyonal na batas. At kaya nga, gaya ng sinabi ko sa iyo, mas malakas ang etnikong aspeto sa Darfur kung saan ang mga milisya, tawagin na nating Arabo, pero ito ay isang pagpapasimple. Tulad ng mga pinamunuan ni Emeti na sa totoo lang ay nagpasimula ng isang etnikong paglilinis laban sa mga taga-Darfur. Ang mga taga-Darfur ay mga Aprikano. Hindi naman kinakailangang may pagkakaibang panrelihiyon sa pagitan ng dalawang grupo. May kahalagahan sila sa geopolitika dahil kabilang sa mga grupong etniko sa Darfur ang isang partikular na pangkat na tinatawag na Sagawa. Nakasalukuyang kumokontrol sa Chad. Tulad na makikita natin mamaya, ang Chad bukod sa pagiging isa sa mga pamunahing aktor para sa mga Aprikano sa larangan ng militar, isipin mo na kamakailan lang, nagsimula na magpadala ng tropa ang hukbong Chadiano sa Haiti, suportado ng pamahalaang Amerikano bilang bahagi ng serye ng mga inisyatiba para sa pagpapatatag ng isla ng Haiti. Gayunpaman, kinikilala ang tropang ito dahil sa kahusayan nila sa larangang taktikal. Ang mga Chadiano ay talagang Chad. Iyan lagi mong biro, kaya inaabangan ko na. Kasi kailangan talaga yon. Pero dito, nag-imbento sila ng isang hukbo na may mga Toyota na truck at buputi na mabilis ang pag-atake na parang mga desert rats ng mga Ingles, mga ganitong bagay. Kaya, ang mga taga-Chad ay itinuturing na mga maestro, lalo na sa gitna at kanlurang Afrika, mga maestro sa digmaang manyobra na siya mismong uri ng taktika na inilalarawan mo. Ibig sabihin mga unit na kahit malalaki ang bilang, pero kayang gumalaw at lumipat ng napakabilis. Kaya nga ang Chad ay may mahalagang papel sa maraming peacekeeping na inisyatiba ng African Union. Para magawa ito, para maipaliwanag sa inyo kung paano nila nagamit ang kanilang kakayahan sa militar kahit laban sa mga hukbong mas mahusay ang armas. Hindi ninyo dapat kalimutan na mga Chadian ang tumalo sa batang Khalifa Haftar noong digmaan. Ito ay pagkakaisa. Nakikipaglaban sila para sa guhit ng asul ng Auzi. Yun lang talaga. Nagtagumpay sila laban sa Libico na mas mahusay ang armas, lalo na at higit sa lahat dahil sa pagkakaisa ng isang unit. Molto ampia e completa. Si Libico, Chad ay isang unit. E hanno Isang unit ng isang unit. At ito ang talagang ginagawa silang mahuhusay na mandirigma. Ito ay isang unit ng unit. Ito ay isang unit tungkol sa mga paksyon sa larangan na nagbago sa paglipas ng panahon. Ngayon, sa screen makikita ninyo ang mga paksyon na kasalukuyang sumusuporta.
Ang mga alyansang ito ay napaka-fluid pa rin, kaya masasabi nating hindi talaga matatag. Pero ito ang mga pangunahing armadong grupo na sumusuporta sa mga inisyatiba ng regular na hukbong Sudanese. Kaya meron tayong Sudan People Liberation Movement North na pinamumunuan ni Agar, ang Justice and Equality Movement, isa pang armadong kilusan na lokal ang base na pangunahing aktibo sa Darfur na sumusuporta sa regular na hukbo. Meron ding Sudan Liberation Movement na pinamumunuan ni Minni Minawi na ngayon ay political vice ni Al-Burhan at isa siyang kilalang warlord, leader ng isang armadong grupo sa Darfur. Meron ding SLM Tambur, ibig sabihin Sudan Liberation Movement, pero ibang pinuno ng milisyang ito. At meron pang isa pang mas bagong milisya na mas may malinaw na ugnayan sa mga institusyon. Ito ang Darfur Joint Protection Force. Kung titingnan mo ang ayos nito, makikita mo agad ang unang susi para maintindihan ito. Pareho ang paraan ng pakikipaglaban sa labanan sa tactical at militar na antas, pati na rin ang balanse ng kapangyarihan, ibig sabihin ang elite. Ito ay mula sa gobyerno ng Sudan kay Al-Burhan. SAF, napakalakas niya, nagagawa niyang pagtuunan o kahit papaano ay ipakita ang isang. At ang baybayin ng dagat na pula. Isipin niyo na lang na noong ang gobyerno ng Sudan, ang gobyerno ng SAF ay napilitang tumakas mula sa Khartoum. Matagal silang nagtagal sa Port Sudan. Naging mahalagang susi ang pagpapanatili ng kontrol sa mga baybayin. At higit sa lahat, para makabuo ng isang network ng mga internasyonal na alyansa na hanggang ngayon ay aktibong sumusuporta sa mga inisyatibo ng SAF, ang papel ng SAF sa mga kaalyadong ito sapat nang banggitin sina Rusya at Iran. Pagkatapos, kung pupunta ka sa susunod na slide, mapapansin mo kung ano talaga ang lakas, tama, yon ay para sa Sudan. Pag-uusapan pa natin ito mamaya kung gusto mo. Pero sa pangkalahatan, sinusuportahan ng Iran ang Sudan pati na rin sa mga ideolohikal na dahilan. Isa itong pakakaisa laban sa Israel. At may mga bulong-bulungan na malapit na rin itong pumirma sa tinatawag na mga kasunduang Abraham. Ang pagkontrol sa port ay nagpalakas ng impluwensya ng SAF sa relasyon sa Russia na hanggang ngayon ay aktibong sumusuporta. Ibig sabihin ay nagbibigay ng armas at kagamitan sa mga pagsisikap ng SAF. Sa pag-asang mabubuksan ito, mukhang malapit na talagang matapos ang kasunduan, kahit na madalas itong naaantala. Isang sariling base militar sa baybayin ng Dagat Pula at sa katunayan. Diciamo, le iniziative russe Upang mapanatili ang sarili nilang unit. Isang unit ito, pula, lalo na sa Afrika at may presensyang pangkalakalan. Bago sumiklab ang digmaan sa Ukraine, sila ay mag-uumpisa na sana ng pagtatayo ng isang komersyal na distrito sa Port Said, kaya sa baybayin ng Ehipto. Pero sa loob ng estratehiya ng Russia para magkaroon ng natatag na presensya sa koridor ng Suez na isang lumang proyekto, na sa totoo lang ay proyekto rin ng Unyong Sobyet na minsan ay nagtangkang magtatag ng sarili nilang matatag na posisyon sa daungan ng Berbera sa Somalia, bahagi ng reyon ng Somaliland, na marahil ay narinig niya na dahil kamakailan lang ay kinilala ito ng Israel bilang isang malayang estado. Pero gaya ng sinabi ko, kung titingnan mo ang hanay ng SAF, napakalawak nito. Binubuo ito ng iba't ibang grupo dahil nasa pagkakaisa ng isang unit. l'esponente, il campi. Madalas itong nahirapan na magpatupad ng tunay na pagkakaisa. Sa mga silangang rehiyon, kaya ano ang kinailangan gawin ng SAF nang sumiklab ang digmaan nung humarap sila sa isang kalabang tulad ng RSF na napakalakas sa rehiyon ng Darfur at sa mga silangang rehiyon? Kinailangan nilang bumili ng iba't ibang alyansa para matiyak ang kanilang impluwensya, para matiyak ang kakayahan nilang labanan talaga ang RSF sa mga silangang reyon. Kung pupunta ka sa susunod na slide, ang RSF ay may mas limitadong pagkakadeploy. Una ito dahil mas kaunti ang bilang nila bilang isang hukbo, pero higit sa lahat dahil hindi nila kailangan ng malalaking alyansa para kontrolin ang silangang Sudan. Talagang nandyan sila, sa Darfur sila ipinanganap. Si Emeti ay anak ng mga pastol na buong buhay nilang nagnegosyo ng mga hayop sa pagitan ng Chad at Sudan. Kaya sila ay nakikipaglaban sa yugtong ito. Pumuesto sila sa mga lugar ng kanilang kapanganakan,
paglaki ng mga pinuno at pinagmulan ng kanilang kilusan. Hindi na nila kailangang gumawa ng malalawak na alyansa, pero ang RSF ay gumawa ng pamahalaang pampolitika na tinawag na pamahalaan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sinusuportahan ito ng alyansang karamihan ay politiko mula Darfur na tinatawag na TAS. At ang estratehiyang ito ang nagbigay daan sa RSF na makabuo ng isang pamahalaan na walang internasyonal na pagkilala. Kahit na, na makikita natin mamaya kapag tinalakay natin ang mga posisyon ng Europa, mayroong sapat na kalituhan tungkol sa kung alin talaga ang pamahalaang kinikilala ng buong mundo dahil lagi may antas ng kalabuan. Sa paggawa ng WAD na pamahalaan ng kapayapaan at pagkakaisa, may lipat nila ang deadlock mula militar patungong diplomatikong antas. Isa ito sa mga salik na patuloy na pumipigil sa pagkakaroon ng tigil putukan sa pagitan ng mga panig. Siyempre, may suporta mula sa mga lokal na armadong grupo, kabilang na ang pinakakapansin-pansing kaso ng Sudan People Liberation Movement North na pinamumunuan ni Abdelaziz Al-Milu, na isa pang pinuno ng milisya na kumalas sa dati sa kabilang pakpak ng SPLMN, yung pinamumunuan ni Agar at lumika ng sarili niyang enclave sa loob ng mga bundok. Nuba na tinatawag nilang Bagong Sudan. Kaya inilalarawan nila ang kanilang sarili bilang bahagi ng isang bagay na hiwalay o may sariling autonomiya mula sa natitirang bahagi ng estado. Noong 2024 ilang kinatawan mula sa New York Times ang nagawang makakuha ng akreditasyon mula sa grupo ni Alilu at makita kung paanong buhay sa kabundukang Nuba. Kaya, sa madaling salita, upang makita kung paano gumagana ang mga lugar na pinamamahalaan sa bansa at nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa katunayan, nakabuo sila ng paralel na estado. Kaya ito ay nagbibigay sa iyo ng ideya ng pagiging komplikado ng mga panig sa labanan. At higit sa lahat, nagbibigay daan ito sa iyo na makita ang isa sa mga pangunahing katangian ng labanan. Kung babalikan ninyo ang unang live na ginawa namin noong 2023, gumawa kami ng kaunting scenario planning sa dulo. At nakita namin na isa sa mga posibleng senaryo kung magtatagal ang labanan ay ang pagkakawatak-watak ng estado. Quindi di una partizione. Kahit hindi ito kinikilala, nagiging epektibo pa rin ito sa aktwal na sitwasyon sa lupa. Ayan, mga kaso tulad ng SPLMN Alilu, ipinapakita nito kung paano talaga umiiral ang ganitong dinamika. May isa pang kaso na talagang interesante na napag-usapan natin sa huling live na katuon sa Sudan. Ito yung tungkol sa Desert Walls. Ito ay tungkol sa ilang mga mersenaryong Kolombiano na kasalukuyang lumalaban kasama ang RSF. Mula sa mga video na nakita ko, karamihan ay mga mersenaryo na talagang bihasa o espesyalista sa paggamit ng artilyera. Sa kakaunti naming nalaman, sila ay mga sibilyan o dating miyembro ng Puwersa ng Seguridad ng Colombia na gumagalaw sa lugar na yon at sumasali sa digmaang ito. Para sa mga dahilan pang ekonomiya. At si Imeti mismo, kamakailan lang sa isang pampublikong talumpati ay kinilala ang katotohanan na mayroon silang mga Kolombiano. Ito ang dahilan ng paglabas sa mga mersenaryo. May presensya ng Wagner at may nagtatanong kung anong yaman ang nakataya. Kung tama ang alaala ko, may minahan sila ng ginto at sinubukang magtayo ng sariling base. Interesado sila sa pagmimina ron at ayaw nilang makialam sa alitan ng dalawang milisya. Pati ang Ehipto na nilapitan ng dalawang grupo ay umiwas. Mukhang iniiwasan ng mga kalapit bansa ang direktang koneksyon. May mga tanong din tulad ng, pasensya na, pero sino sa dalawang panig ang gumagawa ng krimen sa digmaan? O pareho ba silang may sala? Ngayon, ang Sudan ay parang isang lugar na halos walang malinaw na impormasyon, kaya ang posibilidad na talagang makagawa ng mga investigasyon tungkol sa mga paglabag sa batas ng digmaan ay napakahirap gawin. Ang mga nakuha naming impormasyon sa ngayon ay lahat nakabatay sa mga testimonya na galing mismo sa harapan. Video, telepono. Ano ang mga kondisyon? Basta che tu abbia un telefono in tasca.
Ang mga krimen sa digmaan ay ginagawa ng parehong panig. Ganoon din ang mga paglabag sa karapatang pantao. Kamakailan lang kung pag-uusapan natin ang mga krimen laban sa sangkatauhan, bagaman hindi ko isinasantabi na maaring nagawa rin ito ng SAF nung nasakop ng RSF ang kabisera ng Hilagang Darfur noong nakaraang linggo. La primavera scorsa, se non ricordo male. Pagkatapos ng isang taon ng pagkubkob, ang mga unang satellite images na kinumpirma rin ng UN ay nagpapakita na muling nagsimula ang etnikong paglilinis. Kaya sa ngayon, hindi ko masasabi kung nagsimula na ulit ang genocide dahil hindi pa natin ito masukat, pero sigurado akong nagsimula na ulit ang etnikong paglilinis. Pinapatunayan ito ng katotohanang ang muling etnikong paglilinis ay isa sa salik na maaring magpalawak ng labanan sa riyon. Sa kontekstong ito, tungkol sa issue ng Russia at Wagner, ang buong presensya ng Wagner ng Russia sa Afrika ay lubos o kapansin-pansing nagbago mula nang malikha ang Africa Corps. Kamakailan lang, nagbukas na rin sila ng sariling YouTube channel at naidokumento na ni Mirko ang kaso ng digmaan sa Ukraina. Ibig sabihin mula sa paglilipat ng mga asset ng Wagner papasok sa Ministeryo ng Depensa ng Russia. Kaya sa ngayon, ang Wagner ay isang asset kahit sa Afrika man lang sa lahat ng aspeto na pinamamahalaan ng Ministeryo ng Depensa ng Russia. Mayroon lamang isang bahagyang eksepsyon at yon ay sa Republika ng Gitnang Aprika kung saan naroroon pa rin ang ilang mid-level na tao mula sa panahon ni Prigozhin. At ang mga mid-level na taong ito ay iniwan doon. Otonomiya. Naniniwala ako, ngunit spekulasyon ko lang, na ang kasunduan sa Kremlin ay huwag bumalik sa opulsiya o subukang magbuo ulit ng grupo. Katulad ng ginawa ni Prigozhin na sa totoo lang ay lumika ng isang paralel na hukbo at nag-alsa pa nga. Sa isang punto, pero inayaan naming pamahalaan ninyo ang inyong mga asset sa Republika ng Gitnang Aprika. Hanggang ngayon, sa harap ng Russian Cultural Institute sa Bangi, kabisera ng Republika ng Gitnang Aprika, naroon pa rin sa tingin ko. Pero maaring mali ako, ang nag-iisang estatuang pang-alaala. Na may anyo nila na inialay kina Utkin at Prigozhin kaya sa pinunong militar at sa pinuno ng Wagner. Ito ay isang malino na simbolo dahil sa tingin ko wala pang nagtayo ng estatwa ni Prigozhin sa Russia. Maunawaan kung paano napunta ang asset sa Ministeryo ng Depensa. Sinasabi ko ito dahil totoo na ang Wagner ay may matitinding ugnayan sa RSF na konektado rin sa pagmimina lalo na pagdating sa ginto. Pero matapos ang pagkamatay ni Prigozhin, napunta na ang Wagner sa ilalim ng Ministeryo ng Depensa at ang Ministeryo ng Depensa ng Rusya pati na rin ng buong Rusya ay aktibong sumusuporta sa regular na sandatahang lakas ng Sudan. Ginagawa nila ito hindi dahil sa ideolohiya, kundi para sa sariling interes ng bansa. Naniniwala sila at may dahilan naman na kahit mabawi pa ng RSF ang Khartoum, hindi pa rin nila magagawang makalusot papunta sa baybayin. Kaya naman, interesado sila sa baybayin. Dahil dito, sinusuportahan nila ang gobyerno para mabigyan sila ng akses sa bahaging yon ng dagat sa hinaharap. Kaya, syempre, kung ilalagay mo sa timbangan sa isang banda ang isang puwersa na matatag na kumokontrol sa Darfur at sa kabila naman ay isang puwersa na matatag na kumokontrol sa isang bahagi ng kipot ng Babel Mandeb ng direksyon ng Suez, kaya malinaw mong maiintindihan na sa paningin ng Kremlin, mas malaga ang rutang Suez, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon naman, tungkol sa sitwasyon, sige, pasensya ka na. Bago natin matutunan kung paano harapin ang sitwasyon sa lugar, mahalagang itanong, ano ang interes ng mga dayuhan sa digmaan at aling bansa ang sumusuporta sa bawat panig? Sa madaling salita, natalakay na natin ang interes ng Rusya sa pagkakaroon ng dauman doon. Ngayon, parang gusto namang magkaroon ng sariling daungan ng mga Tsino na meron na rin sila. Eritrea, iyon, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Walang daungan ang mga Tsino sa Eritrea, inayos lang nila ang daungan ng Asmara. Bukod dito, ang Eritrea ay bansa na sa kasalukuyang pamahalaan, tingin ko tama lang para sa atin mga Italyano na alisin ang pag-aalinlangan at magsimulang muling makipag-usap ng hayagan sa Eritrea. At sino ang tinanggap?
la Meloni più volte. Nagpunta si Crosetto sa Eritrea para bumisita. Minodernisa ng mga Tsino ang pantalan ng Asmara. Pagdating sa modernisasyon, karapat-dapat ang Eritrea na magkaroon ng hiwalay na livestream dahil sobrang absurd ng kasaysayan nito. Sa proseso ng pagsasaayos ng pantalan ng Asmara, inayos nila ang mga pantalan upang masuri ang posibilidad na makadaong doon ang mga barkong pandigma ng Tsina. Dahil si Aquerci ay kahit paano may pinag-aralan. Destroyer sa lugar. Nell'area. Tama, may isa pang bansa na nagpadala ng isang klase ng destroyer sa Eritrea. Ito ay ang Rusya bilang bahagi ng isang diplomatikong pagbisita ng pakikipagkaibigan. Isa lang alang ang Eritrea. Si Aquerci, ang presidente, ay isa na nag-aral sa China nung panahon ng Maoista at hanggang ngayon ay matatas pa rin siya magsalita ng Chino at naniniwala pa rin siya sa modelo ng pag-unlad ng China. Ang Rusya ay nagsagawa ng ganitong pagbisita ng pakikipagkaibigan. Sa tingin ko, ito ay isang destroyer class na barko. Pero hindi ko matandaan ang pangalan at syempre, ito ay isang bagay na pang-selebrasyon. Si Aquerci ay laging bumoboto laban sa lahat ng resolusyon na kumukondena sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, palagi siyang panig sa mga internasyonal na boto pabor sa China at pati na rin sa Rusya. Pero ang pagbisita ng pakikipagkaibigan na ito na ginawa, hindi ko matandaan kung sa isang pagkakataon sa anibersaryo ng kalayaan ng Eritrea ay ginawa talaga para sa dahilan na yon. Ibig sabihin, ang mga Ruso ginamit ang pagbisitang pangkagandaang loob bilang dahilan para alamin kung gaano kahirap ipadaong ang kanilang mga barko sa pantalan ng Asmara. At bilang resulta, ito ay muling sumasalamin sa estratehiyang ito. Sa palagay ko ay talagang pangunahing at talagang sinusundan ng mga Ruso na palawakin ang kanilang presensya sa loob ng Rosso. Maaring iba-iba ang mga estratehikong dahilan. Simple lang, sa mahigpit o maluwag na labanan sa Unyong Europeo, mahalaga ang sariling presensya sa rutang ito para sa kalakalan sa dagat. Lalo na ang Europeo, siyempre mahalaga ito para sa mga Ruso at kaya kumikilos sila sa maraming larangan. Gaya ng nabanggit ko, may kasunduan na sila sa Ehipto, gusto rin nila ng base sa Sudan at pinag-aaralan ng posibilidad ng base sa Eritrea. Ayaw ng Eritrea dahil matibay ang paninindigan nila, hindi nila tinatanggap ang permanenteng dayuhang tropa sa kanilang teritoryo. Isa pa, ayaw nila matulad sa Djibouti na ngayon ay isang estado na nabubuhay dahil sa presensya ng iba't ibang dayuhang tropa. Pero sa totoo lang ay naiipit din sa mga interes na ito na lahat ay nakasentro sa usapin ng mga base. Kaya malakas ang kanilang paninindigan, bukas sila sa ganitong uri ng direktang kolaborasyon. Ibig sabihin ay imodernisa ang mga pantalan at baka payagan ang inyong mga bansa na gumamit ng aking mga daungan. Pero hindi siya yung uri ng pinuno ng estado na. Dahil sa ideolohiya o sa pananaw sa pambansang interes ay papayag na magtayo ng permanenteng base. Sa totoo lang, tayo rin mga Italyano ay kasalukuyang sumasali sa karera para sa modernisasyon ng pantalan ng Asmara. Kaya meron na tayong Medyugi na siyang ating base sa Djibouti. Kaya hindi ko inaalis ang posibilidad na maisaayos din natin ang mga pantalan at daungan para maging angkop sa ating mga barko. Pero sa madaling salita, ganito ang sitwasyon. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang SAF ay may mas mataas na internasyonal na bigat kumpara sa FSF na sila naman talaga ang may kontrol. Bahagi ba ito ng disyerto o ng gubat? Kung marunong kang magbasa ng sitwasyon sa aktwal na labanan, makikita mo kung ano ang panganib o mas tamang sabihin, kung ano talaga ang naging tunay na katangian ng ikatlong taon ng digmaan na ito. Ibig sabihin, sa harap ng kabiguan ng iba't ibang diplomatikong aktibidad, sa harap ng pagkakabalaho na nabuo sa larangan ng labanan, tunay nating nakikita kung paano nagiging panrehiyon ang labanan. Para maintindihan ang prosesong ito ng pagiging panrehiyon at para masimulan itong makita, kailangan ninyong tingnan ang tatlong punto. Ang una ay ang tri-border triangle ng Libya na napag-usapan natin sa isang naunang live, kaya itong lugar ng tatlong hangganan sa pagitan ng Ehipto, Sudan at Libya.
Bito, ang RSF ay nakipagkasundo kay Khalifa Haftar upang matiyak ang isang linyang lohistikal ng supply na nagpapahintulot sa mga tao ni Haftar na magpadala ng mga supply papuntang Libya. Sa totoo lang, nagkaroon ng pagmamamagitan si Al-Sisi nang sinimula ng RSF at ng mga tao ni Haftar na kontrolin ng lugar sa hangganan na iyon. Agad niyang tinawagan si Haftar na pumunta sa Cairo para bumisita at kaya marahil ay nagkaroon ng isang uri ng pagmamamagitan. Yung mga huling pag-atake na ginawa ng SAF, kung mapapansin mo, ay para putulin ng koridor papuntang Libya. Para maiwasan na makalusot ang mga supply. Eksakto. Isipin mo rin ito, nabanggit na natin dati pero inuulit ko lang, Juvent. Ganito kasi yon, ang Sudan dahil sa kanyang anyo ay halos puro disyerto ang bansa. Ang pagkontrola sa isang baryo ay nagbibigay ng kakayahang kontrolin ang maraming kilometro kwadrado ng lupain. Binanggit ko ito dahil ito rin ay natalakay sa iba't ibang komperensya, lalo na hinggil sa kampanya ng mga Ingles mula Sudan papasok ng Ethiopia. Kung sino ang kumokontrol sa isang maliit na bayan kung saan may balon at isa pang bayan na may balon, siya ang may kontrol sa lahat. Dahil kung wala kang basang suporta, hindi ka mabubuhay sa gitna ng disyerto. Mukhang kakaiba pero ito sa Trump ang base ng himpapawid. Dito wala talagang kahit ano. Kaya kung sino ang may kontrol doon, siya ang may kontrol sa buong bahaging ito. Tama. At saka, napakahalaga ng Trump dahil ayon sa lahat, ang SAF ay naglagay din sila ng maraming drone. Pinapayagan silang magpatrolya sa hangganan ng Libya. At kaya, kung sakali, ito ay isang kasunduan na napagkasunduan nila. Yung mga Egyptian na kay Sisi, kay Buran, kay Tar, alam nila ang totoo. Pero malamang ay para mapigilan nila ang anumang malalaking supply na dadaan sa hangganan na iyon. Lalo na dahil kinailang ang panatilihin ni Sisi ang isang maselang balanseng diplomatiko. Dahil kasabay nito, hindi niya maaring pigilan ang National Army ng Libya, kaya ang paksyon ni Altar na umuha ng supply sa mga rutang pangkalakalan mula sa timog. Dahil malaking bahagi ito ng ekonomiya na nagpapundo sa kanilang mga pagsisikap sa digmaan. Kaya kailangan nilang makadaan, pero hindi dapat sa lawak na makokompromiso ang mga pagsisikap ng SAF. Salamat! Isa pang aspeto na makakatulong sa iyong maunawaan ang unti-unting regionalisasyon ay ang maliit na rosas na tatsulok na nakikita mo sa estado ng Blue Nile. Tama? Ito iyon. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo, medyo kakaiba ito. Ibig sabihin, ang karamihan ng mga tropa ng SAF. Kontrolado ang lugar na yon at pagkatapos ay may opensiba na nagsisimula mula sa Blue Nile na lubos na hiwalay sa iba pa. Ito, gaya ng makikita natin, ay isang mahalagang aspeto. O kahit papaano ay inilantad ng opensibang ito, mayroong isang partisipasyon, opisyal na itinanggi, pero may mga bukas na mapagkukunan na nagpapatunay dito, isang partisipasyon ng Ethiopia bilang suporta sa RSF. Ilalagay natin sa tamang konteksto ito, lalo na pag-usapan natin mamaya ang regionalisasyon ng labanan. At syempre, nariyan ang usapin tungkol sa Timog Sudan at sa Shab. Kung babalikan ninyo ang mga naunang live, pero uulitin pa rin namin na yon, kapag nakita ninyo ang disputed area sa pagitan ng Timog Sudan at Sudan, yon ang lugar ng Abana kasamang lungsod ng Eglig ay ang puso o isa sa mga puso ng industriya ng langis ng Sudan. Dapat ninyong isaalang-alang sa maraming bagay kung sino talaga ang may kontrol sa baybayin, siya rin ang may kontrol sa industriya at sa pagpasok ng langis mula sa hangganan ng Timog Sudan at Sudan papunta sa pandaigdigang merkado. At ang pangunahing shareholder ng infrastrukturang enerhiya ng Sudan na yon ay ang China na siyang nagtayo ng mga oil pipeline na ito at siya rin ang pangunahing o isa sa mga pangunahing kliyente ng industriya ng enerhiya ng Sudan. Ganito halos ang sitwasyon sa mismong larangan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang unang taon ay naging taon na mayroong ilang tagumpay para sa RSF na ginamit nila ang kanilang pagiging isang mobile na grupong paramilitar kaya't nagkaroon sila ng malaking kakayahan na gamitin ang mabilis na mga manyobra laban sa SAF.
Ang ikalawang taon ay naging taon kung saan muling nakuha ng SAF ang inisyatiba dahil sa kanilang kalamangan sa himpapawid na naging posible lalo na dahil sa pagbibigay ng mga Iranyanong drone. Nakikipaglaban ng SAF gamit ang mga shahid. Ang ikatlong taon ay ang taon kung saan dahil sa iba't ibang dahilan na tatalakayin natin mamaya, ang labanan ay unti-unting nagiging panrehiyon. Bago natin talakayin ang regionalisasyon, naisip kong interesante ipakita kung paano lumalaban sa Sudan. Kaya, maliit na trivia para sa mga mahilig sa kasaysayang militar. Ang Sudan ang huling bansa na nakakita ng pagsugod ng mga sundalong redcoat sa labanan. Nangyari ito noong panahon ng pagsupil sa pag-aalsa ng baliw na mula nang muling sinakop ng mga Briton ang Presaro, Khartoum. Kung gusto ninyong tingnan, may isang libro ng isang Ingles na historiador na ang pangalan ay Tom Pakenham na ang pamagat ay The Scramble for Africa. Isa itong makapal na libro na binabasa ko kapag may kaunti akong libreng oras. Ikiniwento niya ng detalyado ang pagbagsak ng Khartoum at idinokumento ang huling pagsugod ng mga puwersang imperial sa larangan ng labanan. Cavalleria britannica. At least sa Africa. Nakita rin ito ng batang Winston Churchill sa pagsalakay ng kabayaliriyang Britaniko. Ngayon, ang digmaan na nagaganap sa Sudan ay ibang-iba na. Una, gaya ng sinabi mo kanina, ibig sabihin talagang naglalabanan sila sa mga lugar na karamihan ay disyerto, lalo na sa yugtong ito. Kung saan ang pagkontrol sa isang balon o kahit isang baryo lang o isang mahalagang daanan ng kalakalan ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa napakaraming kilometro kwadrado ng lupa. Pero, at ito ay isang bagay na gusto kong bigyang diin palagi dahil iniisip natin na ang mga labanan sa Afrika ay parang sa Black Hawk Down, na puro mga tao na nakauniforme at nagpapaputok ng baril. A casaccio. Sa totoo lang, tulad ng ibang labanan sa gitnang silangan at Ukraine, sa totoo lang, tulad ng ibang labanan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa Democratic Republic of Congo, ang labanang ito ay nilalabanan din gamit ang mga drone. Para maipaliwanag ang kalikasan ng labanan na ito, ang nakikita ninyo ay isang slide na ginawa ng Al Jazeera na talaga namang nagustuhan ko. Kailangan kong sabihin na ang Al Jazeera ay naglaan ng isang long form na tanging tungkol sa paggamit ng mga drone sa digmaan sa Sudan. Habang tinitingnan ko ang mga uri, nakikita ko na agad ang mga Inchik at mga Iranian dito. Mga Turko. Sa ilalim. Sida. Ano? Kaya ang Turkey ay nakusahan din na nagpapundo sa RSF pero gamit ang mga drone, hindi yung mga eroplano para lang malinaw. Ang interesting na bagay sa tingin ko na dapat pansinin Ay ang mga barko sa Ukraine. Oo. bukod sa barko ng Ukraine, ang mga drone na ginagamit ng RSF gaya ng nakikita mo ay mga drone. Sila ay madalas gumamit ng mga swarm. Bihira ang isang drone lang. Ibig sabihin, bihira ang malaking Turkish drone. Madalas silang gumamit ng mga swarm. Ang sinusubukan nilang gawin based sa mga video na nakita ko ay magpakawala ng mga alon ng swarm ng talagang pabaya, walang saysay. Pasensya na, unang tanong ko sa iyo ay, sino ang nagpupundo sa kanila? Ang RSF? Paano sila pinupunduhan? Ibig kong sabihin, kung walang daan papuntang dagat at hindi mo magawa, Karaniwan, pinopondohan nila ang sarili nila sa smuggling ng ginto, pangingikil at black market parang mga tulisan. May access sila sa minahan na binibenta nila ng mura o pinapadaan sa legal na merkado sa ibang bahagi ng kontinente. Mas tamang sabihin na napapabenta nila ang mga iyon sa pamamagitan ng stock exchange ng nila, kaya sa madaling salita sa pamamagitan ng ganitong klase ng bagay. Dito, syempre, isipin mo na pagdating sa pagsisikap sa digmaan ng RSF, tulad ng lahat ng grupong paramilitar, ito ay isang pagsisikap sa digmaan na karaniwang isinasagawa ng matipid. Ipapaliwanag ko, nakuha nila ang maraming armas mula sa mga Ruso noong bahagi pa sila ng gobyerno ng Sudan at dinala lang nila ito. Naalala ko, halimbawa, ang parada. Indipendenza del Sudan. Noong 2020 kung saan sila ay nagparada, magkahiwalay ang mga unit ng regular at ng RSF at sila ay may halimbawa napakaraming BTR.
Siyempre, kailangan mong pagibahin ang mataas na antas ng sopistikasyon pagdating sa mga drone at mga kagamitang may makabagong teknolohiya na ginagamit nila sa mga bukas na lugar. Sabi ko na kanina, gumagamit sila ng malalaking grupo ng drone. Ibinabagsak nila ito ng basta-basta sa mga tinitirhang lugar kapag bumagsak na ang lugar at ganoon din ang nangyari sa El Fasher. Pagkatapos, pumapasok sila sa mga tinitirhang lugar at talagang nagsasagawa ng pandarambong. Sa labanan naman sa Khartoum, nagpakita tayo ng ilang video. Ito ay isang shahid. Nagpakita tayo ng ilang video sa mga naunang live. Nakikipaglaban sila gamit ang mga improbisadong sasakyan mula sa urbanong lugar, kaya nakatuon sa aktibidad at nagkakaroon ng pandarambong. Ng mga labanan na gamit ang motorsiklo, kaya nauwi ito sa pandarambong. Kaya tumuon ito sa pandarambong. Kaya nauwi ito sa pandarambong. Kaya tumuon ito sa ganitong uri ng pandarambong. Para bigyan ka ng datos at maintindihan kung paano ang ganitong digmaan ay nagdulot ng pinakamalaking krisis makatawa sa mundo ngayon. Kung pupunta ka sa susunod na slide, nariyan pa rin ang Al Jazeera na gumawa ng bilang gamit ang mga pampublikong sanggunian tungkol sa dami ng mga operasyong isinagawa gamit ang mga drone ng SAF. Hanggang ngayon, ayon sa nakikita mo, ibig sabihin sa kanilang bilang, mahigit 1,478 nang namatay na ayon sa kanila ay napatay gamit lang ang mga drone. 1,478 kumpirmadong namatay. Itong slide na ito, kailangan mong bigyang diin gamit ang isang matinding biro na umiikot tungkol sa SAF at nakumalat noong panahon ng genosidyo sa Darfur, kung saan sinasabi na ang hukbong sandatahan ng Sudan ay hindi lumalaban kundi nagbubomba lang. Ito ay dahil sa kasaysayan o kahit nung panahon ng pamumuno ni al-Bashir, ito talaga ang susi. Kinokontrol ng Khartoum ang hukbong panghimpapawid. Pagdating naman sa mga operasyon sa lupa, umaasa sila sa mga lokal na grupo, pero ang mahalaga ay manatili ang kapangyarihan sa himpapawid sa mga regular na puwersa. Manatili ito sa kapangyarihan ng Khartoum. At matagal na nakipaglaban ng SAF, lalo na nung unang taon, nung tila posible talagang matalo sila ng RSF sa digmaan. Nag-ipon at nagtago sila ng mga kagamitan, drone, inihanda ang kanilang supply chain at ginawa ang ganitong mga bagay. Ito ay isang hukbo na naglalayong ibaba ang kalangitan sa lupa. Isang hukbo ng layunin ay dalhin ang langit pababa sa mundo. Ang digmaan, hindi man ito langit, pero ito ay isang bagay na napakalapit dito. Iniwanan kita ng ilang open sources na may video tungkol sa posibleng mangyari at ilang pag-atake. Pero hindi ko alam kung gusto nating ipalabas ang mga yon kasi baka tanggalin ang live mo, kaya mas mabuti sigurong iwasan natin. Sige, ikaw ang bahala. Hindi rin naman ito ang unang beses. Pero ayun, kung magpatuloy ka, pwede nating makita kung ano ang mga epekto ng ganitong uri ng labanan. Mapatanggal man ang live, pero mapatanggal man ang live, wala namang pakialam. So, ito ay isang video na nagpapakita ng isang misyon na ginawa ng SAF para lumaban, kumbaga, laban sa RSF. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata ay isang Turkish na drone. Kaya, paano mo nakikita? Sabihin na natin ang uri ng labanan na ginagawa nila ay kapareho ng sa RSF. Gusto nilang sirain ang supply line, kaya bigla silang umatake sa isang convoy. Sinusubukan nilang labanan ang mga linya ng supply ng RSF at ginagawa nila ito pangunahin gamit ang mga drone. Mapapansin ninyo, kapag tinitingnan ang ganitong uri ng mga larawan, hindi ito naiiba sa mga operasyon na nakikita natin sa Ukraine. Pareho lang, parehong bagay guys. May mga tao na nagbababa ng mga gamit. Hindi, ito ay para lang kasi may ganon din. Bumibili tayo. Dahil ito ay titulo, may ginagawa sila dito. Wala kang makikitang namamatay o iba pang bagay. Sinubukan kong maging eksakto kasi may live yata sila tungkol sa Mali. Mabuti na lang at hindi tayo kinatok ng CIA o French intelligence matapos yon. Però tutti i per livelli farti per conoscere.
Ito ay isa pang biro. Tanto voglio la battuta mia. Kaya kailangan nating lumabas sa comfort zone, lalo na kapag ipapaliwanag ang malalaking krisis, makatao na may kaugnayan sa mga labanan sa Afrika. At dahil moderno ang mga kagamitan, ibig sabihin hindi naman sila luma. Malalayo ang mga distansya. At hindi naman sila doon ng kalakihan ng populasyon. Marami sila at marami rin ang mga sundalo nila. Vado? Sa anumang kaso, ito ang mga epekto ng mga operasyon ng drone sa mga pinaninirahang lugar. Preme- Ipapaliwanag ko pa o mas binibigyang diin ko, isa pang paraan kung paano sinusubukan ng RS na gamitin ng Air Force na hindi nila kayang tapatan sa dami at potensyal na kakayahan kumpara sa SAP. At gamitin na ang mga drone para tamaan ang isang partikular na bahagi ng infrastruktura ng enerhiya ng Sudan. Nagaya ng inyong naintindihan, lalo na kung titingnan ang nangyayari sa Ormuz na yon. Hindi ang pipeline ang mahalaga, kundi ang pagpino. Dahil kung may mga jet at drone kang kailangang lumipad, ang pagsira sa mga pasilidad sa pagpino ay nangangahulugang hindi sila makakalipad. Ito, ayon sa isang source, ay paggamit ng bombang termobariko. Pero medyo kaduda-duda ang source. Ang video ay tinatanggap, totoo ito. Pero ito ay isang uri ng atake na ginawa ng RSF na gumamit na ng tinatawag na barrel bomb sa ilang pagkakataon. Sinasabi nila na ito raw ay thermobaric. Maaari nilang subukan. Ito ay isang barrel bomb. Sa tingin ko, nilagay ko lang ito para maintindihan mo na. Isang bomba na agad mong makikita ang paggalaw ng hangin dahil Ang tao dito. hindi mo makikita. Ito ay isang deflagration, sinasabi ko sa iyo kahit sa antas ko. Na ito ay isang bariles na bomba. Napakabalahura nito. Tama, at para kanino ang mga bariles na bomba? Sige nga, ang mga bariles na bomba ay naging, sabihin na nating, medyo karaniwan noon panahon ng digmaan sa Siro at Rakena mula 2011 hanggang 2014. 14. Quando Napakaliit kung saan mayroong thermobaric. Sobrang liit talaga. Oo, pero honestly, Sa tingin ko, ginagamit nila ito pang tanggal ng mga mina sa ilang bukirin sa Ukraine. At grabe ang pagsabog, may shockwave talaga na makikita mo. 'di ba? Sa pangalan pa lang, ang thermobaric ay dapat nagdudulot ng sunog. Pero sa totoo, hindi talaga sani ng sunog ang thermobaric. Sa totoo lang, talagang hinihigop nito, hinihigop ang hangin. Talagang lumilika ito ng vacuum na sumisipsip ng hangin. Ok, my bad. Sige, malinaw. Wala akong alam na nagbigay sila ng mga sandatang thermobaric sa mga bansang Aplikano. Hindi, sa totoo lang iniisip ko na ginawa lang nila yon para palabasin na mas masama pa ang RSF. Hinala ko, gaya ng sabi ko kanina, ay barrel bomb. Ibig sabihin, gagawa sila ng improvised na bomba kahit hindi barrel. Pagkatapos, ikakarga nila sa quadricopter at ihuhulog sa lugar na sa tingin nila ay angkop. Isa pang kakaibang bagay sa RSF, mas ito sa RSF kaysa SAF, pero hindi ko sinasabi na wala sa iba. Walang pabor-pabor. Ang RSF ay talagang tumututok sa pag-atake sa mga pasilidad medikal. Dahil sila na madalas gumamit ng taktika ng pagkubkob, syempre, isa sa pinakamabilis na paraan para tapusin ang isang pagkubkob ay ang alisin ng tubig, pagkain at gamot. Lalo itong lumitaw sa pagkubkob sa Al-Fasher, isa sa mga bihirang pagkakataon na gumamit sila ng misil o rocket launcher. Tinamaan ang ospital ng Doctors Without Borders. Pagkatapos ng isang taong laban, bumagsak din ang Al-Fasher. Ngayon, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang pangunahing katangian ng huling taon ng labanan na ito ay ang regionalisasyon. Ngayon, tingnan natin kung paano naging regionalisado ang labanan. Una sa lahat sa presensya ng Ehipto. Dapat kong ikwento ang 70 taong kasaysayan ng Aprika, kaya patawag kung simple lang ang aking paliwanag. Una, ang suporta ng Ehipto sa mga regular na sundalong Sudanese ay may papaliwanag sa personal na relasyon. Sina Al-Sisi at Al-Burhan na nag-aral sa parehong akademya sa loob ng isang panahon. Sa Ehipto, sa loob ng mahabang panahon, kahit noong panahon ni Nasser, ang mga nasyonalista ng Ehipto ay nagsasalita pa nga tungkol sa pangangailangan na pag-isahin ang lambak. Ibig sabihin, bumalik ito sa panahon ng Ottoman kung kailan malalakas ang Ehipto at Sudan tapos napasailalim sa Britanya.
pareho lang din. Sinusuportahan ni LTC ang MASAF bukod pa sa mga personal na ugnayang ito upang mapanatili sa kapangyarihan ang gobyernong tingin niya ay mas tugma sa kanyang agenda. At higit sa lahat, para palakasin ang isang alyansa o kahit papaano ay mapanatili ang ugnayan sa pagitan ng Cairo at Khartoum na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang para sa isang serye ng usapin tulad ng tungkol sa malaking dam ng Ethiopia, saan ang tatlong bansa na kasali sa forum para sa pamamahala ng tubig ng Nile ay ang Sudan, Ehipto at Ethiopia. At siyempre, ang Sudan ay kadalasang kumakampi sa Ehipto. Pagkatapos, syempre, nariyan ang usapin tungkol sa Dagat Pula. Gusto ng Ehipto na mapanatili ang Dagat Pula sa ilalim ng kontrol ng mga loyalista. At saka, dahil na rin sa mahabang kasaysayan ng ugnayan sa pagitan ng dalawang sandatahang lakas, noong nagsimula ang labanan, kasabay ng mga operasyon laban sa Khartoum, ibig sabihin sa kabisera, upang makuha ang kontrol sa palasyo ng Pangulo. Naglunsad ang RSF ng opensiba sa hilagan ng Sudan laban sa isang base ng impapawid ng Ehipto na hanggang ngayon ay isa sa iilang opisyal na pasilidad ng Ehipto sa ibang bansa. Para sa Cairo, ito ay may estratehikong halaga na mahalaga para sa kanila. Naabot ang pagpapalawak ng impluensya halos hanggang simula ng reyon ng malalaking lawa. Malaki ang Afrika, kaya ilang libong kilometro ang tinutukoy natin. Ngayon, hindi kailanman itinago ng Ehipto ang ideya na gustong suportahan o magkaroon ng mas malaking simpatya. Isang alyansa kasama ang SAF. Itong bagay na ito, kung pupunta ka sa susunod na slide, ay lalo pang pinatunayan ng mga natuklasan na ito na ginawa ng New York Times. Muling kung sinuri kaya kapanipaniwala nga ang mga ito. Ito ay isang base sa timog ng Ehipto na kasalukuyang nagbibigay ng suporta sa himpapawid sa Ehipto at Sudan, kapwa sa pamamagitan ng mga operasyon ng pagmamanman at pagkilala, pati na rin sa pamamagitan ng pambobomba sa Tiberia. Isa pang ebidensya ng ganitong pakikipagpartner. Kung pupunta ka sa susunod na slide, ito na nakikita ninyo ay isang Turkish na drone na TB-2 na regular na binili ng Ehipto at ito ay pinabagsak sa rehiyon ng Darfur. Sa totoo lang, kung hindi ako nagkakamali, pero ikaw ang dapat magsabi nito sa akin. Ito ang unang kaso ng pagpabagsak ng isang TB-2, pero hindi ko alam kung sa Ukraine ay mayroon na rin ganito na, kabilang sa bagong henerasyon. May mga ganong insidente na rin sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan, pero di ko alam kung ito na ang bersyon na ito o yung nauna. Dahil ito ang mismong lupo na ginamit sa karera. Kung saan siya natalo. Pati si Haftar, pero hindi alam kung sino ang mga variant at mga bagay na naidokumento. Oo. Kasi sa tingin ko si Haftar, kung hindi ako nagkakamali, may nawala siyang isang TB-2. Ito, basta pagkakaalam ko, ito ang unang beses na nakita talaga ang mga labi ng isang TB-2 ng isang TB-2 pinabagsak sa kahit saan sa mundo. Pumunta naman tayo sa isa pang aktor na siya namang mula sa Ethiopia, ipinapakita ng Ethiopia kung paano ang partisipasyon ng Ethiopia. Kung paano ipinapahayag ang krisis sa Sudan, kailangan itong ilagay sa loob ng isang regional na konteksto na mas marupok. Simulan natin dito sa video, hindi naman nila ito agad tatanggalin. Itong mga nakikita ninyo ay isang grupo mula sa isang batalyon na tinatawag ang kanilang sarili na 70. Sila ay mga kadit na natapos na ang kanilang pagsasanay, nagtapos sila sa Sudan. Pero ang 70 kadet na ito ay may napaka-espesyal na pinagmulan dahil lahat sila ay galing sa rehiyon ng Tigray sa Ethiopia. Dikman sa Tigray, 500,000 patay, 600,000 sugatan. Stima. Ang mga kadeteng ito ay isinama ng mga sandatahang lakas ng Sudan. Sinanay sila. Maaring narinig yun na tila muling magsisimula ang digmaan sa Tigray. Dahil sa hindi pa nare-resolve ang isyu ng digmaan sa hangganan ng Ethiopia at Sudan, nagkaroon ng sagupaan doon. Hindi hihigit sa 2 taon ang nakalipas, kaya tiyak na hindi pa maayos ang kanilang relasyon noon. Pero hindi yun naging hadlang. Iyan ang lugar, hindi ba? Talagang Maganda ang naging kinatawan sa loob. Palagi silang may mga pagkakahiwalay.
Sila rin ang ilan sa mga naula sa pag-alala. Yung komandante ba na nataksil sa panig ng Italyano noong pananakop? Laban ba siya sa iyo? Kung oo, dahil nung panahon pa lang na yon, namumuhay na sila ng may pagkakahiwalay. Paggalang, Kaya may kinalaman yon sa likas na katangian ng estado ng Ethiopia mismo na talagang kakaiba. Kapag tiningnan mo ang kanyang mga nauna, ang kanyang ama ay kinuha ang titulong Negus Negast, hari ng mga hari. Ito ay dahil sa huli, ang Ethiopia ay nagkaroon ng ganitong konfederasyon kung saan iba't ibang mga panginoong piyudal ang nagpapasakop sa kagustuhan ng emperador. Itong tensyon na ito. kaya kung gusto ninyong magkaroon ng paghahambing para maintindihan kung paano ito nun, Kapag pinapalag ko ito sa Ingles, hindi ko alam paano nila isinalin sa Italyano ang banners. Kaya tawagin na lang natin mga bandila. Oh, eksakto. Bawat isa noon. may mga nasa ilalim, alam mo na gaya dati, parang sa Game of Thrones. At parang may mga Stark na kung sino sila. At sa ilalim ay naroon ang iba't ibang mga tao. Sinyori, mga mas mababang Panginoon, pero kahit papaano, sabihin na nating nagbibigay sila ng kanilang katapatan at BP. Kaya kahit noong nagsimula silang bumuo ng hukbo, ito ay isang hukbo na mas sumusunod sa bawat pinuno. Sa katunayan, hindi sila ganoon ka-organisado. Kaya nga, tandaan mo palagi na ang araw ng pambansang pista ng Ethiopia ay tumutugma sa labanan sa Adwa at pinili nila ang labanan sa Adwa ang paggunita sa labanan sa Adwa bilang pambansang pista. Bakit? Dahil ang kahulugan nito ay ang pagsasama-sama ng lakas ng lahat ng mga Ethiop. Napalayas natin ang mga puti, kaya nagawa rin nating labanan ang pagsulong ng mga kolonyalista, isang bagay na hindi nagawa ng ibang mga bansang Aprikano ng ibang mga lider ng mga estadong Aprikano. Sa kasalukuyan, malinaw na ipinapakita ng video kung paano tinitingnan ng pamahalaan ng Ethiopia ang mga patakaran na yon. Ang regular na puwersa ng Sudan dahil sa krisis sa sistema ay inaarmasan na ang mga rebelde. Ginagawa nila ito kasamang Eritrea na siya namang sumusuporta rin sa mga regular na puwersa ng Sudan, partikular sa pagbibigay ng ilang unit ng impanterya at maraming pagsasanay. At ang nangyayari sa batayan ay laging naging problematiko ang relasyon ng Sudan at Ethiopia. Ngunit ang pagsasanay ng Sudan sa mga Tigrini ang nagtulak sa Ethiopia na kumilos na at kaya agad silang pumili ng panig. Interesado rin silang magpadala ng mga tao mula ron, kaya hindi sila ganap na malaya. Dei Tigrini? Pumupunta sila ron para gumawa ng gulo kaysa manggulo sa loob. Paano gamitin ang mga bagay niya? Mga ganitong bagay, hindi Sa pananaw na yon, walang interes ang gobyernong Etiopiano dito. Dahil napasok nila ang TPLF noong 2022 at ayaw talaga nilang muling mag-armas ang hukbong yon. Maaring meron dahil sa ngayon ang TPLF ay nahati sa dalawang paksyon, isa ay pabor sa gobyerno at ang isa naman ay gustong ipagpatuloy ang digmaan at magigante yung pabor sa gobyerno. Baka gusto niyang paalisin ang pinakamagugulo. Pwede bang sa malayo na lang kayo manggulo? Oo, maaring o. Pero ang pangunahing usapin ngayon ay ang sitwasyon sa Ethiopia ayon sa update noong Marso. Mayroon kang isang pag-aaklas sa tatlong pangunahing rehiyon, ang Oromia, ang Amhara at ang Tigray, kung saan sila ay nagtitipon din ng mga tropa bilang paghahanda sa posibleng pagsiklab ng panibagong digmaan. Kaya ang mga Etiopiano noon pang Pebrero. Bakit sinusuportahan ng Ethiopia ang RSF? Bakit? Bakit hindi? Ipinaliwanag ko nga sa'yo bakit ang RSF, ang SAF ay nagsasanay ng mga taga-Tigray. Pinagsama-sama ang iba't ibang mga suliraning historical sa pagitan ng Sudan at Ethiopia tungkol sa hangganan, paggamit ng tubig ng Nile at iba pa. Sa madaling salita, kailan nila napansin na talagang ang mga regular na puwersa ng Sudan ay nagsasanay pa rin. Mga taong galing sa rehiyon ng Tigray, ano ang nakikita ninyo doon? Saan maaring sumiklab agad ang digmaan? Inuulit ko ito dahil nagtipon na ng tropang Ethiopia sa hangganan ng Tigray. Kaya marahil sinasabi nila na kailangan nating alisin ang isang gobyerno na laban sa atin
at kaya mainam na suportahan ng RSF. Pero kung titingnan mo ang mapa, kailangan mong isaalang-alang na ang Ethiopia sa ngayon ay dumaranas ng isang napakadramatikong panahon dahil may mga pag-aalsa sa tatlong reyon. Napakahalaga ng Cielo, Romia, Lamara na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng ekonomiya ng bansa. At syempre, nariyan din ang isyu ng Tigra. Iyon ang pangamba sa madaling sabi. Più o meno Ipinahayag ng bahagi ni Abiy at ng isang posibleng matatag na alyansa sa pagitan nina Amhara, Tigray at Afar ay maaaring lumika ng isang puwersa ng pagsalungat na maaaring magmartsa sa kanyang harapan. Si Beba at siya ang nanalo sa digmaan sa Tigray dahil mismo sa mga Amhara, Meron sila. pero sa yugtong ito, nag-alsa sila laban sa sentral na pamahalaan at bilang resulta, naging ganito sila. Mayroon, sabihin na natin, itong malaking alitan sa pagitan ng pamahalaan ni Sapeva at ng pamahalaan ng mga Amhara. Bakit mahalagang pag-usapan ito? Maaring ilayo tayo nito sa Sudan, no? Dahil kailangang lutasin ang crisis at digmaan sa Sudan. Sa serye ng mga panrehiyong tunggalian, masasabi ko na halos lahat ng malalaking estado sa rehiyon maliban sa Kenya ay nirerepaso ang kanilang sistema ng kapangyarihan at madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng armadong tunggalian. Kaya kung titingnan mo ang Sudano, Chad, Libya, pati na rin ang South Sudan at Ethiopia at Somalia, makikita mo rin ang serye ng mararahas na pagbabago na kailangang lumika ng mga bagong panloob na kaayusang pampulitika. Pero bakit hindi ako tagahanga ng mga nagsasabi ng simpleng sagot, yung sinasabing iisang susi o iisang paliwanag para sa buong reyon? Ang mga tunggalyang ito ay nagsisimula dahil sa lokal na dahilan. Pero kung sabay-sabay silang sumabog at lahat ay sa iisang reyon, malinaw na mas malala ang magiging sitwasyon kumpara sa kasalukuyan. Bumabalik sa usaping logistika tungkol sa labanan sa Sudan. Ito ang nakikita ninyo, ang rekonstruksyon na ginawa ng laboratorio ng pandigdigang Makataong Batas. Nakita nila ang mga kargamentong nagmumula sa paliparan ng Asosa na isang base ng pambansang hukbong sandatahan ng Ethiopia. Ipinakarga nila ang mga convoy na nakikita ninyo sa larawan at pagkatapos ay ang mga convoy na ito ay tumulong sa opensiba ng RSF sa reyon ng Blue Nile. Kung babalikan ninyo ang mapa na ipinakita ko sa simula, ang maliit na tatsulok sa timog kung saan naroon Tama, kung saan naroon ang RSF, itong maliit na tatsulok sa timog sa Blue Nile na tila hindi may paliwanag. Pero sa totoo lang, may mga RSF talaga doon na nakikipaglaban. Sinuportahan ng Ethiopia at bahagya ng South Sudan kung saan tila ang presidente ng South Sudan. Pero pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado mamaya ay sinuportahan ang RSF bago pumunta sa South Sudan. Kung gagawin mo doon ng tama, itong ginawa ng mabilis ay halos totoo talaga. Ipinapakita sa atin ang datos mula sa iilab kung paano ang pagmamasid sa mga convoy na ito, kaya itong pag-iipon ng puwersa sa paglipas ng panahon ay talagang tumutugma sa simula ng opensiba sa Blue Nile. Ibig sabihin, napansin nila ang isang maliit na build-up. Noong Pebrero ng 2026, sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at simula ng Marso, nagsimula ang opensiba sa Blue Nile. Kung pupunta ka sa susunod na slide, tama, makikita mo ang mga naging unang galaw ng RSF sa loob ng opensiba sa Blue Nile. Kaya mula sa base ng Asosa, kumilos sila papunta sa Kurmuk. Ibig sabihin, mula Asosa patungo sa lohistika, sa mga abus. Ginawa nila. Inihanda nila ang linya ng lohistika tapos kumilos na sila papuntang Kurmuk. Talagang ipapaintindi nito sa'yo kung paano ang pakikilahok ng mga Etiopiano kahit na opisyal na limitado lang sa antas ng Sabeba ay talagang nakabatay sa ilang bahagi ng mga tropang ito. Dapat ay dumaan talaga sila rito mismo. Malalaman natin yan maya-maya. Ito mismo ang isang bagay na makakatulong sa inyo na maintindihan kahit papaano ang atmosfera na nararanasan sa Ethiopia. Itinigil ng Ethiopia pero hindi pa tuluyang binitiwan ang plano nila para sa pag-akses sa Dagat na Pula na para kay Abiy Ahmed ay itinuturing na isang usaping pang-eksistensya. Kasama rin dito ang pagtatangkang itama ang trahedya ng pagkatalo sa Eritrea na nagalis sa Ethiopia ng sariling daan papuntang dagat. Itong nakikita ninyo ay isang sulat na nasa Aramaico na naging ganito.
ha fatto durante una parata militare qualche tempo. Ginawa po noong Enero na sa pangunahing diwa ay nagsasabing, mas gusto naming mamatay kaysa mawalan ng inyong daanan papuntang dagat. Maliit na bagay na nagpapakita ng seryosong intensyon ng Ethiopia, ngunit hindi ito nakadepende kay Abiy Ahmed. Tungkol sa akses sa dagat na pula, ang Ethiopia ay isang bansang walang direktang daanan sa dagat. May isang bansa na walang daanan sa dagat, pero hanggang ngayon ay may hukbong dagat pa rin sila, may hukbong dagat sila. Ipinapakita nito na para sa kanila, kahit ideological, halos mesyaniko ang kahalagahan ng akses sa dagat na pula. Hindi nila ito kayang isuko o ipagpalit. At kaya lahat ng mga galaw na ito laban sa Tigray. Pagsubok, ang posibilidad ng memorandum na ito kasama ang kanyang mga kamay para dito. Hindi ko ito sinundan. Hindi ko ito sinundan dahil syempre wala naman kaming masama. Kukunin ko ito para sa iyo, isang mapa ng 1,135 na 135 kung tama ang tanda ko. May istilong Italyano kami noon. Hindi. Sige, paano nga ba nabuo ang Somalia? Timog Somalia Chi. Ito ang inobasyon ni Sitio. Pero sa Italia, ang inobasyon ay ang inobasyon ni Sitio, pero ito ang inobasyon. Meron. Oo. Kaya ang nakikita mo dito ay isang mapa. Dahil ang nakikita mo dito ay ang kolonyal na paghahati, saan ito? Nabanggit ko na ang Afrikanismo sa aking subtext. Maaari ninyong balikan ang aking artikulo. Pagkatapos ng pagkilala ng Israel sa Somaliland bilang isang malayang estado, paano? Sa totoo lang, sa kolonyal na kartografiya, palaging may tatlong lupain ng mga Somali na ito ay ang Somalia Pranses, Djibouti, Somalia Britaniko, rehiyon ng Somaliland at Somalia Italiano. Ang nag-isang matagumpay na opensiba ng Italyano noong ikalawang digmaang pandaigdig, Yon, sa madaling salita, ang Britaniko. naganap na isinagawa ng mga Italyano. Pumalpak talaga tayo sa Balkans. Wala tayong napanalunang opensiba. Naglusob tayo gamit ang 2 kulum, isa papunta sa Berbera, isa naman na dumaan sa baybayin kasi nasakop din natin ang Somalia. Ang mga Pranses at Ingles, matapos ang kaunting labanan, umatras sa Ader sa tanging kampanyang ganap na isinagawa ng mga Italyano. Natapos ito. At sa katunayan, pagkatapos ng pagbagsak ng ikalawang digmaang pandaigdig, Hindi ko talaga alam kung ito'y kasunduan sa mga Italiano, kung nakialam ang Amerikano, o kung ano ang napagdesisyunan, o kung may mga lokal na kilusan. Pero ang British Somalia at Italian Somalia, kaya Somalia at Somalia, ay pinagsama at hanggang ngayon ay kinikilala ng karamihan ng mga estado bilang bahagi ng iisang estadong entidad. Matapos ang pagsiklab ng digmaang sibil sa Somalia noong 1991 ang British Somalia na nagawa, sabihin na natin, na makamit ang mas mataas na katatagan na konektado rin sa isang particular na uri ng organikong balanse na umiiral. Sa mga lugar na yon, idineklara ang kasarinlan at sa praktika ay kumikilos bilang isang malayang estado. Ibig sabihin ay may sariling halalan at may buong hanay ng mga katangian ng pagiging malaya. Ngunit mula sa panig ng Afrika, hindi ito kinikilala bilang isang malayang estado. Dahil mayroon ito, masasabi ko, halos parang mantra ng Unyong Aprikano na nagsasabing hindi dapat kilalanin ang mga nagsasariling entidad na lumalabag sa orihinal na integridad ng estado pagkatapos ng kolonyalismo. Dahil ang takot ay kapag pinaboran mo ang isa, lahat ng iba pang mga kilusang nagsasarili sa buong kontinente ay dapat ding tumanggap ng parehong uri ng lehitimasyon. Sa kabilang banda, dahil hanggang ngayon, abala pa rin ang Somalia. Napakabagal at puno ng problema ang pagbuo ng estado. At kaya ang pagkilala sa kalayaan ng isa pang estado ay hindi tinitingnan ng positibo, kaya maaari bang iba ang pananaw? Pananaw lang. Binasad ng Israel ang isang tabu. Pero bakit? Maaring maging critical ako sa desisyon o sa paraan, pero sa loob ng maraming taon ay kinilala na sa praktika na ang proseso ng pagbuo ng estado ng Somaliland ay mas naging maayos pagdating sa demokrasya at sa maraming aspeto kumpara sa Somalia. Ang pakilala ng Israel sa pananaw ng Somaliland ay dapat isang
Ang pag-asa ay kikilalanin tayo ng isa at pagkatapos sunod-sunod na tayong kikilalanin ng iba pa. Umasa rin sila na kikilalanin sila ng Estados Unidos sa ilalim ni Trump bilang malayang estado, ngunit hindi pa ito nangyayari. Pero sabihin na natin, mula sa pananaw ng mga Etiopiano, tama. Palagay ko, malaking pagkakamali na hindi nabigyan ng daan sa dagat ang Ethiopia. Sana ay nabigyan ito. Sa totoo lang, nawala sa kanila ang daan sa dagat dahil nag-alsa ang Eritrea at nakuha nila ang kalayaan noong huling dekada 90. Sa pamamagitan ng armadong puwersa, ibig sabihin hindi dahil sa ibang dahilan, hindi. Hindi isinasaalang-alang na ang mga Eritreo ay nasakop, na sila ibig sabihin sila ang nauna, na nagsalita umbaga sa panipi. Mas nagbigay sila sa pananakop ng mga Italyano dahil doon din magsisimula ang pananakop ng mga Italyano mula sa Italianong Somalia, ang Eritrea. Hindi masama ang tingin ng mga Eritreo sa mga Italyano, pero unti-unti rin silang nagbago. Hindi, pero hanggang ngayon, Tingin nila ang mga parusa ay laban din sa mga Etiopiano. hanggang ngayon, masasabi kong kakaibang karanasan ito na ilang beses ko nang naranasan. Pero ang mga Eritreo, sa lahat ng mga taong sinakop ng mga Italyano, sila ang hanggang ngayon ay may alaala pa rin. Di ko sinasabing positibo, pero kinikilala nila ang ilang mabuting nagawa ng kolonisasyong Italyano. Isang bagay na marahil ang isang taga-Ethiopia o isang taga-Libya ay hindi ginagawa o hindi man lang karamihan sa kanila. Marami rin mga Eritreo na lumaban sa panig ng mga Italyano. Oo, ang tinatawag na mga askari. Kung pupunta ka sa Asmara, parang nasa Italia ka nung dekada 60. Ganun nga, para bigyan ka ng simpleng ideya, sa Asmara ay merong siniyang impero na may kakambal dito sa Roma, sa distrito ng Casilino na talagang kakambal. Ibig sabihin magkapareho talaga ang sinehan at istruktura. Pero sa madaling salita, bahagi ito ng buong dinamika tungkol sa issue ng pag-access ng mga Etiopiano sa Dagat Pula o tungkol sa pag-access sa Dagat Pula sa pangkalahatan na naging mainit na paksa ngayon. Punta naman tayo sa Chad. Makikita ninyo sa mapang ito na ginawa ng The New Humanitarian, ito ay mga lugar na nagkaroon ng mga labanan at operasyon ng etnikong paglilinis sa Darfur, sa bahagi ng hangganan ng Sudan. Itong napakaraming bilang ng mga refugee na tumakas mula sa etnikong paglilinis sa Darfur ay nagtungo sa kabila ng hangganan, sa Chad. Sa madaling salita, sila ay nagtago sa loob ng isang napakahirap na bansa na hanggang ngayon ay kailangang harapin ang isang malawakang krisis pang makatao. Medyo matindi. Anong nangyari sa katapusan ng Marso? Ito ang nakita ninyo, nagkaroon ng malawakang pagpapakalat ng mga puwersa ng Chad sa hangganan ng Sudan. Ang desisyon na magpadala ng ganitong karaming puwersa at isara ang hangganan kasama ang lahat ng epekto nito pati na rin sa usaping makatao. Ito ay pangunahing kaugnay ng ilang pag-atake gamit ang mga drone na di umano isinagawa ng RSF sa bahagi ng hangganan ng Chad. Ngayon para sa Chad, ang digmaan sa Sudan, gaya ng sinabi ko sa iyo, ay pangunahing kaugnay ng mga etnikong balanse. Dahil ang pamunuan na namumuno sa Jamena, sa Chad, ay pangunahing nagmula sa mga Zagawa, ibig sabihin, mga anak ng etnikong ito na naninirahan sa magkabilang panig ng hangganan ng Sudan at Chad. Kung ang mga pinsan mula sa Jamena ay hindi tutulong. Sa mga nasa Darfur, magkakaroon ng hidwang pangkan na pwedeng magdulot ng sunod-sunod na epekto at humantong pa sa krisis sa kapangyarihan sa Jamena. Bibigyan kita ng isang halimbawa na medyo makabuluhan. Ikukwento ko sa iyo ang istoryang ito. Noong nakaraan, sa Jamena, sa gitna ng napakakakaibang transisyon sa Chad, pinatay ang isang kilalang leader ng isang maliit na partidong sosyalista na ang pangalan ay Yahya Dino. Napatay siya sa loob ng isang napakakakaibang barilan. Pinatay siya sa bahay niya ng armadong unit ng lihim na serbisyo ng Chad at inakusahan siyang nagtangkang maglunsad ng kudeta kahit nasa bahay lang siya. Inakusahan siyang sinubukang salakayin ang himpilan ng pambansang telebisyon pero nasa bahay lang siya.
Ayan, nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Yahya Dino na isang miyembro ng isang napakaliit pero makasaysayan at politikal na partido na may ilang dekada ng pakikibaka, tumawid dito sa hangganan. Isa sa mga pinsan ni Yahya Dino, isang sagawa mula Sudan, ang namuno sa isang batalyon ng 15,000 katao at papunta na sila sa Chad. Ibig sabihin, gusto niya magmarsa sa Jamena. Division iyon, hindi batalyon. Sige, mas marami ang dibisyon pero hindi ko alam kung doon mo siya inihambing. Sa mga lumalaban, hindi ko alam, 800, 1,000 at 200. Para lang mabigyan ka ng ideya, kaya sila ay Nasa antas. division. Siya ay namuno sa 15,000 na mga tao. Patawarin mo ako, General Capitini, kung mali ang mga termino ko. Pero siya ay namuno sa 15,000 na mga tao para ipagiganti ang pinsan niya sa giyera. Ito ay para ipaintindi sa iyo na sa isang banda, ang mga sagawa ng Darfur ay isang napakalakas na puwersang militar at may malawak na potensyal. Pero higit sa lahat, kung ang gobyerno ng Jamena ay hindi kayang kahit papaano protektahan at paganin ang paghihirap ng mga pinsan sa Darfur. Maaaring mangyari na ang pinuno, ang presidente ng Chad, si Mamato Tristebi, ay maaaring mapatalsik sa pwesto. Ang mga nakikita ninyo ay ang mga tropang kasalukuyang nakaistasyon sa hangganan ng Chad at Sudan, kaya't ang panganib ay ang posibilidad na madamay ang Chad sa loob ng digmaan sa Sudan, lalo na sa loob ng lugar ng Darfur. Maaring mag-overlap pa, basta't makalika lang ng buffer zone na tiyak na makakasama sa RSF. Evidentemente l'RSF. Sunod, may usapin tungkol sa Timog Sudan. Ito ang mapang ipinakita ko na sa nakaraang live. Tulad na nakikita ninyo, ang bahaging ito ng hangganan sa pagitan ng Timog Sudan at Sudan ay pinangyayarihan pa rin ng malaking bahagi ng mga labanan, lalo na para sa RSF. Ilang buwan na ang nakalipas nang sakupin ng RSF ang lungsod ng Idlib, na siyang kinaroroonan ng isa sa mga pangunahing refineria ng langis ng bansa. Ang kinatatakutan noon, kapwa ng Timog Sudan at ng mga Tsino sa Sudan ay baka magpasya ang RSF na bombahin ang Idlib upang muling mabawi ang lungsod o kaya naman ay alisin ang estratehikong kalamangan ng RSF at tuluyang pasabugin ang estruktura. Isang bagay na may kabuluhan mula sa pananaw ng RSF na may libu-libong tao. Ang lungsod. Di, Sirain ang mga reforma. di carburante dell'RSF. Come dicevamo prima, senza la raffineria non hai la benzina per i droni. Para sa lahat ng kailangan mong ilipat. Nagkaroon ng kakaibang medyasyon, kaya iniisip ko na posibleng may Chinese na pagkilo sa dulo nito. Sa pagtatapos nito, sinakop ng mga puwersa ng Timog Sudan, ang hukbo ng Timog Sudan, ang lungsod ng Eglig. Nilagay nila ito sa ilalim ng isang uri ng kontroladong administrasyon at sinabi nila, sige, habang nandito kami ang magbabantay sa refinery. Dahil dito, hindi ito hawak ng Sudan o Timog Sudan. Kaya narito ang buod ng huling 7 taon sa Timog Sudan. Matagal na pinamunuan ang Timog Sudan ng kakaibang pansamantalang gobyerno na ito. Pinamunuan ito ng presidente ng Republika na siya pa ring namumuno ngayon at si Salva Kiir at ng kanyang vice-presidente na si Riek Machar. Ang kakaiba rito ay ang dalawang ginoong ito ay naglaban sa isang napakamarahas na digmaang sibil kaagad pagkatapos ng kalayaan ng Timog Sudan. Ang nasa kanan ay si Salva Kiir. Siya yung may suot na sombrero na parang cowboy. Si Riek Machar naman ang nasa kaliwa. Ngayon, ano nangyari? Ang tigil putukan ay nakadepende sa perang galing sa langis, kaya kontrolado ng oligarkiya ang akses at pondo mula sa reserbang langis. Tinitiyak nila ang sahod, tinitiyak nila na may access pa rin sa pera, na siyang nagpapanatili sa lahat, halos lahat, na kalmado. Nang sumiklap ang digmaan sa Sudan, kasunod ang pagkasira ng mga infrastruktura ng enerhiya, nagkaroon ng krisis sa sektor ng enerhiya at hindi na posible ang pagbabayad ng sahod kahit sa mga puwersang militar, pati na rin ang imposibilidad na mapanatili ang sistemang patronahe na siyang nagpapanatili ng tigil putukan. Nagpatuloy ang labanan, ipinailalim si Riek Machar sa pag-aresto at natanggal sa trabaho ang intelihensya pinuno isang gabi.
Sa madaling salita, si Salva Kiir, na sa totoo lang ay may sakit dahil nakita siya sa ilang pampublikong paglabas noong 2024-25 ay hindi talaga maganda ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Gayuntaman, sinamantala ng kanyang mga kasamahan ang pagkakataon para simulan muli ang digmaang sibil. Maliit na bagay. Ang entourage ni Makar ay inakusahan ng mga regular na puwersa ng Sudan, ng SAF. At dito, tumatawa ka na dahil sa boto na yon na naisip mong nabuo mo ang isang ekonomiya na napadali mo ang pagre-recruit ng RSF sa loob ng hangganan. Bukod pa rito, ilang miyembro ng RSF mula sa kanilang intelligence na naka-Amerikana at kurbata ang tumawid ng hangganan at nagbayad ng malaking halaga para makuha ang akses sa mga rekurso ng langis. Ito ang rekonstruksyon na ibinigay sa atin ng Sudan sa pamamagitan ng kanilang intelligence. Ngayon, palaging itinuturing ito bilang isang palagay. Sa madaling salita, ang fog of war. Ewan kung totoo ito, pero kung naalala ninyo yung maliit na tatsulok na binanggit bago ang opensiba sa Blue Nile, tama si Mirko. Kailangan talagang dumaan ng RSF troops kung saan man, kung iisipin mo ng masama. Masama mang magduda, pero madalas may ebidensya rin. Na yon. Mente. Kaya siguro, hindi ko na lang sasabihin lahat sa'yo. Ang South Sudan na napakaiba-iba rin ay binubuo ng iba't ibang grupo tulad ng White Army at iba pa at iba pa. Pero sigurado, ito talaga ay naglalagay ng bagong liwanag sa posibleng pagkakasangkot ni Pangulong Kiir sa aktual na pagsuporta sa RSF. Kaya nagbabago ang sitwasyon. Ngayon, huling bahagi na. Nandito kami para sa mga tanong. Kung may diplomasya sa makatuwid, una sa lahat, hindi natin maiiwas ang pag-usapan ang bagong kwarteto para sa Sudan. Ire-refer ko pa rin kayo sa Abiganismi para sa mas detalyadong usapan. Maikling kasaysayan ng kwarteto. Para sa Sudan, ito ay isang diplomatikong format na naimbento sa Estados Unidos noong bandang 2011 kung hindi pa mas maaga para pamahalaan ang mga relasyon sa Sudan. Malaking binago ito ni Trump sa pamamagitan ng pangunahing pag-alis sa nag-iisang miyembrong Europeo ng kwarteto na siyang United Kingdom o Gran Britanya at pinalitan ito ng Ehipto. Binubuo ang kwartetong diplomatiko ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Ehipto at Estados Unidos. Hanggang ngayon, walang nagawa dahil iba-ibang interes ng bawat isa. Sa tingin ko, ngayon lang sila unang nagtipon. Napatawa ko. Inalis niya salamin at sinabi, "Kayo Ingles, wala kayong kinalaman, pero Amerikano, meron." Ito ay naging isang Saudi Arabia at mga gantong bagay. Pero sila ay sumisingit. Yun ay isang bagay na sa tingin ko ay talagang natandaan din nila sa London. Pero ang hindi niya naiintindihan ay nasa paglikha ng isang kwartet na pangunahing Arabo dahil 3 sa 4 na bansa ay Arabo, nakagawa ka ng isang kamanghamanghang quad. Naipit siya mula Oktubre dahil sa mga nagkakasalungatang veto. Pero may mga nangyaring nakakabaliw na bagay. Ibig sabihin, ang Ehipto ay tinanggihan ang isang motion na isinulat ng United Arab Emirates. Dahil hindi ko gusto ang adjektibong iyon, dahil sinasabi ninyo sa parehong panig na ibaba ang mga armas, pero ang RSF lang naman ang dapat magbaba ng armas, kaya doon din hindi. Patawarin ninyo ako sa aking dagdag na komento. Mahalaga ring malaman ang kaunting kasaysayan para maunawaan ang geopolitika, lalo na ang ilang mekanismo. Kung pinanatili ng mga dating administrasyon ang United Kingdom sa kwartet, hindi yon dahil may pananabik sila sa Imperyong Britaniko, lalo na ang mga Amerikano. Dahil alam nila ang sitwasyon. Alam ng mga tao ang sitwasyon. Pero ako ay Italyana. Nangyari ito mula sa Sudan Force. Pero bukod sa makasaysayang ugnayang kolonyal, may isa pang salik. Alam nila na kung gagawa sila ng isang komposisyon na purong Arabo, ito ay magbubunga ng isang diplomatic quartet na haharangin ng mga veto. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang sitwasyon. Balikan muna ang unang larawan bago pag-usapan si Macron. Kaya ang administrasyon ni Trump tungkol sa Sudan, sa totoo lang sa Horn ng Africa ay nagkaroon ng kakaibang pag-uugali dahil sa totoo lang ay naging napaka-aktibo sila sa Africa. Pero sobrang pabago-bago ang posisyon ng administrasyon ni Trump tungkol sa Horn ng Africa. Sa pagitan ng pagpapanatili ng status quo ng mga naunang administrasyon at ng mga bagay na talagang bago, ganon ba? Allora,
Noong nakaraang Nobyembre, pumunta si Bin Salman sa White House kay Trump at ayon sa mga ulat, napakahalaga na naging partisipasyon niya rito. Formal na hiniling kay Trump na isama muli ang Sudan sa loob ng diplomatikong agenda ng Estados Unidos. Sabi nila, kailangan ninyong gawin at may nagawa na para sa Sudan. Mula noon, naging mas aktibo ang Estados Unidos, pero hindi pa rin malinaw ang kanilang eksaktong posisyon. Ang sandaling ito ay naging isang kilos ng mas agresibong aktibidad sa ARP-2. May mga parusa sa mga miyembro ng Partidong Islamista, ang dating partido ng diktador na si al-Bashir, na sumusuporta naman sa SAP. Sa madaling salita, sa totoo lang, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang gustong makamit ng Estados Unidos, masasabi ko. O kahit papaano, yon ang aking obserbasyon. Totoo naman, siya ay may paghanga kay Bin Salman, masigit pa kaysa sa paghanga niya sa ibang mga leader sa rehiyon, tulad ni Bin Zayed al-Sisi. Kaya hindi ko isinasantabi na si Bin Salman sa bahaging ito ay maaring gamitin ang kanyang impluensya para ilapit ang Estados Unidos sa usapin ng Sudan na mas malapit sa sarili niyang posisyon. Maliit na problema at isa pang dahilan kung bakit sa tingin ko hindi gumana at hindi gagana ang Quad. May digmaan sa Iran, kaya sa ngayon para sa... Gusto ko sanang iwan sa'yo para sa bahagi. Ano ang mga koneksyon? Gaano ito makakaapekto? Ano nangyayari ngayon? Sa larangan ng diplomasya, magbabago ba ang lahat? Kasi syempre, sa yugtong ito, gaya ng naitala na sa iba pang mga live, ikaw ay may. Ang digmaan sa Iran, pagharang sa kipot ng Hormuz, at ang Saudi Arabia, Qatar, at United Arab Emirates na naapektuhan din ng digmaan, Mas malalaking problema, sabihin na natin, na kailangang asikasuhin. Tama, napakaayos ng pagkakasabi. Ibig sabihin, dati ay naglalaan sila ng mahalagang yaman para subukang ayusin ang ilang bagay sa Sudan. Sa ngayon, syempre, ang kanilang prioridad ay buksan ang Hormuz at pigilan ang digmaan sa Iran. Gaano kaya sila nababahala sa Riyadh o kaya sa Abu Dhabi o sa ibang bahagi tungkol sa nangyayari sa Sudan? may isa pang medyo mapangkatalunang epekto na maaring idulot ng pagkakabalahon na ito. Iiwan ko ito sa iyo para sa pagtatapos. Kasama rin ba ang mga Europeo sa mga diplomatikong inisyatiba? Sa kasalukuyan sa Berlin ay ginaganap ang ikatlong pandaigdigang makataong kumperensya tungkol sa Sudan, kung saan sinabi na ng SAF na hindi sila lalahok. Dahil sinasabi nila na masyadong maraming miyembro ng mga partido o kilusan na malapit sa RSF ang nasangkot. Kaya para sa kanila, walang halaga ang anumang mapagpapasyahan sa Berlin. Ang unang makataong kumparensya ay ginawa sa Pransya. Sa Pransya, nakakuha si Macron ng medyo magandang resulta dahil ipinursige niya ito. Nagawa niyang hikayatin sa unang pagkakataon si Bin Zayed ng United Arab Emirates na humiling ng tigil putukan sa magkabilang panig. Entrambe le parti deporre le armi. Nagkaroon ng ikalawang humanitarian conference tungkol sa Sudan sa London at kapuri-puri ang parehong humanitarian na inisyatiba. Sa katunayan, sa London ito ay pinangunahan ng dating Ang kalihim ng ugnayang panlabas. si David Lammy na isang politiko na talagang gusto ko. Ang ikalawang makataong kumperensya tungkol sa Sudan sa Londres. Nakalikom ito ng maraming pera, pero sa totoo lang, isa itong mekanismo na parang natigil kasi nakalikom ka nga ng maraming pera. Dapat kunin ang makataong tulong, pero napakahirap itong makarating sa sitwasyon. Sarado ang mga hangganan. Kami ring mga Italyano ay ginawa namin ang aming bahagi. Ito na nakikita ninyo, isang tweet mula sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Italia noong ika-25 ng Disyembre. Ito ay isang pangakong kailangang tuparin. Inanunsyo rin niya sa podcast ni Fedes na siya ay Magpapadala ng tulong sa Sudan. nagkaroon ng unang batch ng tulong pangtao mula sa Italia. At kamakailan lang ngayong hapon, pumunta ako sa isang kumperensya kung saan siya nagsalita. Isa sa mga pinakamalapit na tagapayo ng kalihim ng ugnayang panlabas, si Tajani ay dumadalo sa kumperensya sa Berlin. At naglaan sila ng karagdagan 30 milyong euro para sa krisis sa Sudan. Ang punto ay sandali lang at agad akong lalapit sa iyo, Winter Night. Hindi, tatapusin ko lang.
Ang punto ay live gaya ni Video Mandeli, saglit lang at andyan na ako. Eksakto. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang lumabas sa akin. Hindi. Ang bagay na hindi ko maintindihan, ibig sabihin, malino naman ang posisyon nating mga Italiano at sa totoo lang, ang impluwensyang pampolitika natin ay hanggang doon lang talaga. Kaya naman kumikilos tayo sa pagsubok na kahit papaano ay mapagaan ang paghihirap ng mga sibilyan na hindi nakatakas. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung kinikilala ba natin ang gobyerno ng SAF o yung sa RSF kasi palagi tayong nandyan sa parehong usapin na yan. Iniisip ko na itong mga tulong na makatao na nakita ninyo sa tweet ng Finesina ay naihatid sa Port Sudan, kaya ibig sabihin sa SAF ito na ibigay. Dahil doon, naniniwala ako na kinikilala natin ang gobyernong yon. Baka ito ang tinatawag na politika ng pero pati na rin. Hindi ko alam. I-deklara mo, ikaw na ang magpadala. Oo. Yan lang ang daungan sa dagat. Bahala na kayo dyan. Oo, pero kahit gusto ko, Paano mo ibibigay yon sa RSF? Kailangan mong i-airdrop ang mga iyon. sa RSF ko yan ibinibigay, alinman sa pamamagitan ng Chad o sa pamamagitan ng Kenya. Pero ito ang punto. Ibig kong sabihin, sa pananaw ko, hindi ito parehas na sitwasyon. Ibig sabihin, ginagawa nating parang Libya ang isang sigalot na hindi naman dapat tratuhing parang Libya. Dahil sa totoo lang, kung lahat tayo ay sang-ayon na iisa lang ang lehitimong gobyerno, kung ganon, ito ang gobyerno ng RSF. Dapat niyong sabihin, gaya sa Roma, ipinapamukha niyo sa isa't isa. Ibig sabihin, sa totoo lang, isang bagay lang yan na para sa inyo, para lang subukang mandaya. Gawing mas komplikado pa ang isang inisyatiba para sa kapayapaan. Sa kasamaang palad, tinan mo, kailangan natin gamitin palagi ang halimbawa ng Lime na nagiging huwaran na ng mga trahedya. Kinilala natin ang gobyerno, pero nakikipag-usap din sa kabila. Walang naglalakas loob pumili ng susuportahan dahil ano ang kinatatakutan. Baka magsimula rin gumawa ng masaker at iba pang bagay, tapos ikaw pang madadamay na sumuporta. Kaya nagmamasid na lang tayo. Tama. Pero totoo rin na, sa totoo lang, ang politika ay isa ring kompromiso. Kasama na rin doon ang marunong sumugal. Huling bagay tungkol sa usaping makatao. Ito ay isang infografiko mula sa UNHCR na nagpapakita ng bilang ng mga refugee na sa ngayon ay nakatakas na lampas sa hangganan at tungkol sa uri ng makataong tulong. At maaari itong matiyak sa ngayon sa panahong ito na mahalagang linawin. Ang mga makataong organisasyon, unang-una. Guys, kung gusto ninyong maniwala, malinaw, ang UN ay hindi yung nakikita ninyo tuwing huling linggo ng Setyembre sa Palasyo ng Salamin. Pero mayroong magagaling, parehong mga analista at mga operatibo na nagtatrabaho sa aktual na lugar at sa ngayon ay ginagawa nila ito. Mas mabababa ang bayad sa kanila dahil nagkaroon ng pagmamadali sa pagbabawas ng mga tulong na pinansyal para sa nakakaisang mga bansa na sa ngayon ay sila lang ang may kakayahang magpagaan o magbigay lunas sa makataong emerhensyang ito na sa kasalukuyan ay pinakamalaki sa buong mundo Kahit man lang sa dami ng mga taong apektado. Huling slide na, tapos sasagutin ko ang mga tanong kung meron. Ano ang issue? Isang artikulo sa Foreign Affairs ang nagsabing huwag muling hatiin ang Sudan. Tandaan ninyo na ang huling beses na hinati ang Sudan ay noong 2013 nang naging independyente ang South Sudan. Huwag nang muling hatiin ang Sudan, sabi ng mga may akda ng papel na ito. Dahil hindi naman talaga nito mareresolba ang kalayaan ng ang Estados Unidos, ang mga kapangyarihang Arabong abala kung ano ang nangyayari sa Hormuz, ang pagkakabalam ng militar na naging diplomatiko, dalawang gobyerno sa lugar. Sa tingin ko, may tukso sa ilang tanggapan ng pamahalaan. Sa yugtong ito, kahit na hindi ito ang pinakamainam na solusyon, kinikilala natin ang realidad ng mga pangyayari at kaya tinatanggap natin ito. Hindi nito tunay na malulutas ang kalayaan ng silangang Sudan. Ang Kanlurang Sudan, ang Timog Sudan. Ayos na tayo sa Hilagang Sudan.
Malulutas talaga ng kalayaan. Hindi talaga nito malulutas, gaya ng sinabi ko nung unang live 3 taon nang nakalipas. Laging may panganib sa huli, at ngayon para sa akin ay posibilidad na ito, tulad ng sa Timog Sudan. Malulutas talaga ng kalayaan. Nang malulutas. Ang kalayaan ng estado sa Timog. Sa tingin ko sa puntong ito, kahit sa antas ng mga embahada, sinasabi na nila na sa lahat ng nangyayari, hindi talaga malulutas ng kalayaan ang sitwasyon sa Timog Sudan. Mas mainam sigurong tanggapin ang realidad sa lugar at makakaroon tayo ng isa pang Sudan. Hindi ito ang pinakamainam na solusyon, pero sa tingin ko, pinag-iisipan na nila ito. Krisis sa patabadulot ng pagsasara ng Ormuz. Ano ang epekto nito sa Africa? Sila mala. Eh, Imposible ang pandaigdigang tagutom dahil malaki ang Afrika at kakaibang geographical na senaryo ang kailangan para magkatagutom sa buong kontinente. Imposible ang taggutom sa buong kontinente at tiyak na mayroong implasyon at siguradong ang mga lugar na nakakaranas ng taggutom ay haharap sa maraming komento tungkol sa krisis. Salamat. Sa puntong ito, oo, ang pinakamalaking panganib ay ang tumataas na inflasyon at krisis sa agrikultura. Totoo ito sa ekonomiya ng Afrika, lalo na sa Nigeria, pati na rin sa iba pa. Sila ay Naghanda ng mga pataba. Sarili. Pero syempre, malaki ang epekto ng krisis sa Hormuz. Nakikita ko talaga ang pagtaas ng inflasyon na may panganib ng pampulitikang kaguluhan at nakikita ko rin ang posibilidad na lalala pa ang kalagayan ng mga tao lalo na sa Horn of Africa na nanganganib magutom. May isa pang salik na masasabi ko sa inyo dito ng eksklusibo sa Parabellum na apektado ang sektor ng pagmimina. Dahil may mga solvent na kailangang gamitin para sa pagkuha o pagpinon ng mga critical na mineral ng rare earth na nagsisimula ng magkulang. Ang DRC, ang Republika. pratica del Congo ha già detto che alcuni solventi non Dahil sa dami ng kalakal na kailangang iproseso, nagsisimula ng magkulang ang kanilang ginagamit. Kaya. senza sparare sulla croce. Tungkol sa kahalagahan ng inisyatibang ito sa Iran. Pagkatapos, pati na rin ang tinatawag na sektor ng high-tech. Sa kanilang supply chain ay lubos na maapektuhan ng pagsasara ng Hormuz. pero hindi nila minamasaker ang minoryang Aprikano sa Darfur na hindi Arabisado. Ang Timog Sudan na sumusuporta sa SRF ay hindi humiwalay sa Hilaga dahil lang hindi sila Arabo. Hindi, isa yung pagpapasimple. Ito talaga ang pangunahing problema. Ang Timog Sudan ay humiwalay rin dahil sa henosidyo sa Darfur. At dahil sa isang serye ng Sabihin na nating isang marginalisasyon na naging katangian ng mga tao ng mga etniko sa Timog ayon sa makasaysayang elite ng Khartoum. Para maintindihan kung paano nagbago ang South Sudan hanggang ngayon, nagsimula ang lahat sa pagkamatay sa medyo misteryosong mga pangyayari ng makasaysayang leader ng kalayaan ng South Sudan, si John Garang, na namatay sa isang aksidente ng helikopter. Sinabi ng presidente ng Uganda, si Museveni, na para sa kanya ay may pagdududa, kaduda-dudang aksidente. Pagkatapos ni Garang, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Salvag. Na ibang-iba ang uri ng pamumuno, sa madaling salita sila ay mga oligarkikong leader na masyadong interesado sa pagkakakitaan mula sa mga reserbang langis. Kaya kung magbabayad ang RSF, kahit papaano yung bahagi ng elite na kumikita. Si Chir, inuulit ko na siya ay nasa mabuting kalagayan, kaya sa tingin ko talaga yung kanyang inner circle, ang punto, ang kanyang entourage, malamang. Ang interes na isang tao ay lampas pa ron, umaasa ako na maaring mayroong. Pati na rin dahil nang magsabi, nang magsulat. Sabihin kung bakit. Rilascia sempre grande libertà, questa roba che Para sa mga sigalot sa Afrika. spiegano solo per le etnie e non per
tulad ng interes ng mga lider, ang kapakanan ng estado, mga krisis sa sistema, mga estratehikong layunin, mga regional na agenda. Tayong mga puti ay may edukasyon pa rin bunga ng kolonyalismo. Hindi natin tinitingnan ang mga sigalot sa Afrika gamit ang mga kategoryang iyon. Aling mga embahada ang nananatiling aktibo sa mga lugar na yon hanggang ngayon? Nako, sa totoo lang, hindi ko masasabi. Sigurado akong may espesyal na kinatawan ang European Union para sa Sudan. Ganon din tayo. Hindi. Hindi, higino hindi. Hindi ko alam kung sino ang kinatawan ng European Union. Sa totoo lang hindi. Prangkang hindi ko masasabi sa'yo. Kasi iniisip ko na kung aktibo sila. Sa Port Sudan, ang Khartoum ay muling itinatayo nitong mga buwan na ito. Pero naiintindihan mo na may digmaan pa ring nangyayari, kaya malayong maging panatag ang sitwasyon. Mahirap tantyahin kung magkano ang gagastusin sa muling pagtatayo ng Khartoum na malubang nasira sa ilang bahagi. Kahanga-hanga ito. Dati, itong dynamic na lungsod puno ng kasiyahan sa isang banda. Lubos itong nawasak, kaya hindi ko alam kung sino ang nagpasya o kung sino ang may mga bukas na embahada ngayon. Tuloy ang diplomasya sa mga makataong inisyatiba na ipinakita natin kanina. Kaya kahit wala ang embahada, nakikipag-usap pa rin ang Paris, Roma, Berlin at London sa gobyerno ng SAF. Sigurado hindi ko alam kung sa RSF din. May ilan pero kaming mga Italyano hindi. Kaya tuloy pa rin ang diplomasya kahit na hindi bukas ang mga embahada. Sige, yun na lang lahat mga Ginoo. Lubos ako napapasalamat kay Luciano at sa lahat ng sumubaybay sa atin. Kaya kung ma-demonetize tayo mga Ginoo, ano pa magagawa natin? Hindi ko iniisip na mangyayari yon. Napansin ko nitong makaraang taon na mas lumuwag na ang YouTube sa panggugulo at pagsubaybay. Mas mapagpakawad na ang algorithm, siguro mas kaunti na, hindi ko alam. Pati na rin ng Jera, pareho lang. Epekto ni Musk o Mayroon ding nakasanayan, maaaring epekto ito ni Musk, pero maaari ding nakasanayan lang epekto ni Trump. Ibig sabihin, sobrang matindi ang mga sinasabi ni Trump. Kaya parang balewala lang ang nangyayari sa YouTube, di ba? Kaya, salamat, sundan ninyo si Luciano sa Africanism. Palagi ko ring binabasa ang mga email na natatanggap ko para sa mga update ng direkta. Kailangan pa rin nating subaybayan ang lahat ng ito dahil nadadagdag pa rin. Kasama na rin ang usapan tungkol sa RAM na may hiwalay na talakayan. Dumarami sila at siguradong pati ang mga yamang mineral na nasubaybayan na natin sa iba't ibang digmaan. Malaki ang epekto nila, kaya salamat sa inyong lahat. Magkikita tayo sa ika-18. Magkakaroon tayo ng live tungkol sa Timog Amerika, lalo na sa mga kriminal na koneksyon ng Timog Amerika kasama sina Guerra at Batisteza. At maliban na lang kung may mangyaring gulo, bago yon na kailangan kong asikasuhin. Ang petsa ay ika-18. Salamat sa inyong lahat. Salamat Luciano at magandang gabi. paalam, magandang gabi.